Sinetap ko po yung ating GoPro kasi malapit na tayo sa largest mosque in Southeast Asia. Okay, yan po ang Sadiq Mosque. Nakikita po natin ngayon. Pasensya na po, hindi nyo makikita sa aking view kasi wala pa yung ating front cam. Umorder pa po sa Shopee kaya lang hindi pa dumarating. Pero antayin lang natin, mga 1 week lang yan siguro parating na rin. So malapit na po tayo sa mosque. Nakikita ko na yung ano yun, ano yung tawag dun yung parang malaking sa gitna ng mosque, yung parang kalimutan ko ano yung tawag. Hindi minaret yung parang tower niya, di ba? Yung sa gitna niya, napalaki. So by the way, nagamit na po nito na to, yung largest mosque na to sa Ramadan. Okay, yung 2024 na Ramadan, okay, nagamit na po nila, pero hanggang ngayon ay ginagawa pa po yan kasi sobrang laki nga, hindi pa yan natatapos actually. Emergency lang yung paggagamit nila. I-video natin kung halimbawa darating na tayo doon kasi madadaanan natin yan. Okay, so yung pagkasabi ko hindi po natin may ipakikita yung point of view kung ano yung nakikita ko ngayon kasi nga hindi pa din marating yung ating front cam. Sinubukan ko gamitin yung ating Osmo Pocket, kaya lang hindi pwede kasi masyadong magalaw pala pag sa motor. Kahit nakakabit sa helmet talaga ang gagalaw at gagalaw talaga. So kailangan action cam talaga yung pang helmet. Hindi natin magagamit yung Osmo Pocket. Anyway, pero comfortable dito sa bag, kaya lang wala tayong magagawa. Kaya yan na po ang Sadiq Mosque na ginagawa na ngayon. Actually malapit pa naman to, malapit na matapos. Actually buo na yung mosque, kaya lang meron pa silang tinatapos. Ganda rin sana pag gamitin natin yung drone. Nandito po tayo sa kabilang daan. Okay, dadaanan natin mamaya yan para makita nyo na yung mga parking lot niya, hindi pa natatapos. Napakalaki rin ng parking lot. So anyway, so ipagpatuloy po natin sa ating topic. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Okay, by the way, sana babasa po natin sa title ang ating topic ngayon na ating i-discuss, kumbaga. Okay, ay yung tungkol sa katanungang alin nga ba sa dalawa yung pipiliin mo. Okay, halimbawa po may dalawa kayong girlfriend, okay, tapos nagbago ka na, okay, gusto mo na i-eliminate yung isa. Okay, meron kang girlfriend na maganda na chubby, okay, maganda siya pero chubby ng konti. Tapos yung isa naman ay medyo hindi masyadong maganda, okay, hindi masyadong maganda pero super sexy naman. Okay, so ganun nga, may dalawang girlfriend kang ganun. Okay, isa yung maganda, okay, maganda siya pero may pagka-chubby, at yung isa naman ay hindi masyadong maganda pero super sexy naman. Okay, so alin nga ba sa dalawa yung pipiliin mo, o alin nga sa dalawa yung iiwanan mo, o alin sa dalawang yung itatago mo. Okay, so yun po ating katanungan. By the way, disclaimer lang po, okay, hindi po natin kinukutsa o nilalait yung mga chubby na maganda or pangit na sexy. Okay, kasi once upon a time mayroon din po tayong girlfriend na chubby na maganda. Okay, at meron din po tayong girlfriend na pangit na sexy, o hindi masyadong maganda pero super sexy po siya. Okay, kaya hindi po natin sila nilalait. Okay, kumbaga ay parang social survey lang. Okay, parang experimental survey lang po to. Parang edadaan na ata yan, ang lawak-lawak ng daan, naghohon pa siya. So anyway, tulad pagkasabi ko, hindi po natin nilalait yung mga magagandang chubby at yung mga medyo hindi masyadong maganda na sexy. Okay, kasi once upon a time may girlfriend din po tayong ganon. So anyway, so umpisa na po natin. Okay, alin nga ba sa dalawa yung inyong pipiliin o gustong piliin kung kayo ay
kailangan nang mag-decide sa dalawa. Halimbawa, girlfriend nyo silang dalawa, tapos kailangan mo pumili na sa isa lang talaga, okay? Kung halimbawa, nagbago ka na, gusto mo na mag-seryoso, kaya ikaw po lang, halimbawa, playboy ka, kaya may dalawa kang girlfriend. May dalawa kang girlfriend na gano'n nga. So, kailangan mo nang pumili sa isa sa kanila, okay? Kumbaga, kailangan mo nang i-eliminate yung isa, okay? So, alin nga ba yung itatago mo at alin yung i-eliminate mo? So ito po ang ating rebuttal, okay? So actually, at kung halimbawa, depende na rin po yan sa taste ng tao, okay? Depende na sa taste ng tao. Kasi halimbawa, kahit sa alin sa dalawa yung ating pipilian ay kung ba hindi ka naman lugi actually, okay? So halimbawa, umpisa natin sa hindi masyadong maganda pero super sexy, okay? Kung halimbawa, kahit hindi po siya maganda, kung halimbawa naman yung katawan niya, okay? Kung nakabihis siya ay nalalaglag yung brief mo. Parang hindi ka na rin lugi, di ba? Kahit hindi masyadong maganda. Kumbaga yung bewang niya lang o yung shape lang ng katawan niya ay talagang panalo na. Diba mayroon yung ano yun, yung dancer dati sa ano, saan ba yun? Sa GMA ba yun? Yung si Hipon. Yung si Hipon, sino yun? Yung artista na ngayon. Dati kinukutya siya palagi na hindi maganda, tapos kumbaga nabansagan siyang hipon kasi hindi daw masyadong maganda, pero ngayon parang maganda na ata, okay? Parang may nag-sponsor na ata sa kanyang retoke, ganyan. Medyo maganda na rin, okay? Maganda na pag naging artista na sa GMA, okay? So, halimbawa, ganun nga, okay? Hindi siya masyadong maganda, okay? Hindi naman pangit masyado. Although pangit siguro, pero hindi naman masyado, okay? Pero yung katawan niya naman ay talagang super sexy, okay? Hindi ka naman lugi siguro, okay? Kasi unang-una kong halimbawa tulad na pagkasabi ko ay katawan niya lang ay talagang mabubusog ka na. Yung busog na yung mata mo, di ba? Pero itong si chubby na sexy ay hindi rin naman lugi. Kung halimbawa si chubby na sexy yung pipiliin mo, okay? Siyempre kung halimbawa maganda nga siya, eh kahit na chubby naman, okay? Kahit na chubby ay parang mawawala yung pagod mo. Kung halimbawa makita mo siya, mukha niya lang ay talagang mabubusog ka na rin, di ba? Kasi maganda nga, may itsura, okay? So pagkasabi ko ay meron din po tayong kagirlfriend na rin po tayong ganun dati, okay? Na maganda na chubby, okay? Maganda na chubby. So may pamilya na po sila ngayon. Pareha na po sila may pamilya ngayon, okay? Kaya hindi po natin sila babanggitin. So nang pagkasabi ko ay once upon a time ay gano'n, mayroon po tayo talagang girlfriend na gano'n. So kung halimbawa nga, okay, halimbawa nga yung pipiliin mo ay chubby na maganda, okay, hindi ka rin naman lugi. Kasi unang-una talaga pagkasabi ko ay sa mukha pa lang ay panalo ka na, okay? Madi-display mo na kahit saan. Bumuling kayo tapos maganda siya, kahit naman chubby pwede mong i-display, di ba? Parang trophy. Kasi karamihan naman ng mga lalaki gusto yung gano'n, di ba? Yung madi-display yung girlfriend nila. So anyway, parang wala akong nakikitang negative sa dalawa, di ba? Kaya po bahala kung i-comment niyo kung ano yung nakikita niyong negative sa pangit na sexy o sa chubby na maganda. Pero sa akin, for example sa akin, ay wala po akong nakikitang negative, di ba? So kahit na chubby naman, eh kung maganda naman yung mukha, di ba? Mali-display mo naman kahit saan, wala namang problema yun. Tapos kahit naman hindi masyadong maganda, okay, kung halimbawa yung katawan niya lang ay talagang nakakalaglag na ng brief, eh wala namang problema yun, di ba? Pwede mo rin i-display yun. So parang wala akong nakikitang negative sa kanila, okay? Kung pwede lang sana itago mo na pareho, di ba? Kung halimbawa playboy ka, itago mo na pareho, huwag ka nalang pumili. So may pumili talaga kung halimbawa ganun. Halimbawa may girlfriend kang ganun, di ba? May maganda na chubby lang ng konti, pero maganda nga.
Tapos meron din naman masyadong maganda pero super sexy naman, diba? Parang magandang itago na lang, huwag ka na lang pumili, diba? Hindi ko alam kung saan na tayo pupuntangan, saan na tayo may natanda ako dahil na bilhan ko ng buko juice na uuhaw po tayo. Hinahanap ko, parang banda dito, parang lampas pata dito na nagbebenta ng mais, pero yung buko juice na ang hinahanap ko. Kaya talaga pagkasabi ko, wala po tayong front facing na camera, kaya gusto ko sana malagyan natin ng front facing para naman nakikita nyo yung nakikita, parang dito ata yun. Tingnan natin kung may buko juice dito, parang dito ata yan siya. Ano buko juice? Ha? 20? Das bilog lang. Bili na lang tayo dito tapos inom natin doon sa banda doon ng konti. Kasi medyo parang public talaga dito. Dati konti lang yung nagbebenta dito. Ngayon medyo marami na rin. Okay. Wala akong makikitang LTO ngayon. Pero Sabado po ngayon, okay, Saturday ngayon. Kasi dito sa Zamboanga City ay kung halimbawa Saturday ay bihira naman yung LTO kasi parang ayaw nila atang mag-overtime ng Saturday. Huwag naman sana wala nga. Pero madalas talaga Saturday Sunday wala talagang LTO pag dito sa Zamboanga City. Huwag ka lang magpabangga o mabangga. Kasi pag mabangga ka o makabangga ka ay talaga mag-iimbestiga yun. Mag-check talaga yung police. Wala nang problema sa ating motor, kaya lang pag LTO ay talagang stricto talaga sila when it comes sa accessories po, example sa signal light, sa headlight, ganun. Kaya medyo swerte natin ngayon, walang LTO. Registered naman yung motor natin, walang problema. Kaya lang yung mahal na rin yung halimbawa mahulihan tayo ng accessory na kulang, walang tail light, walang brake light, 5,000 yung kagad. Okay? Kung dalawa, walang tail light tapos wala pang brake light, dalawa, 10,000 yung babayaran, di ba? Ang laki-laki 10,000, pwede natin pambili ng second hand na GoPro. Pwede natin yung pambili ng GoPro Hero 7, di ba? 10,000, 11,000, Hero 7 na yun. Itong Hero 8 nga natin, 12,000 lang nabili natin, di ba? Second hand. So anyway, sabi ko wala naman negative sa dalawa, di ba? Yung chubby na maganda, pati yung sexy na pangit. Kahit naman pangit, yung super sexy naman, parang okay lang. Itago mo na lang, huwag ka nang pumili. Huwag ka nang pumili, hindi sasayang naman. Pero hindi ko alam kung saan tayo iinom ng buko juice, maraming tao masyado. So sana pupunta dun sa may kuruan, di ba? May magandang ano dun, may magandang ano yung tawag dun, yung rice field, diba? Rice field lang tawag doon. Meron pa silang rice field doon na napakalaki. Tapos ang ganda, may kasama pang bundok na napakaganda rin. So sa malayo-layo yan po ng konti sa kuruan. Pag may time pa tayo, pupunta tayo doon. Okay? Idalhin natin yung drone. Maganda yung pag may drone tayo, okay? So hindi ko na dala yung drone ngayon. Tsaka wala din time kasi medyo malayo-layo ng konti. Mga 1.5 hour din yun yung biyahe sa motor mula Zamboanga City talaga. Okay? Medyo malayo-layo nga siya ng konti. Pwede maghanap pa tayo ng mainuman na buko juice. Okay? So yun nga mga katambay, okay? Yun pa ang ating topic ngayon, yung chubby na maganda, pati yung sexing pangit na. Okay? So sa ating conclusion ay huwag ka na pumili, itago mo na lang dalawa kung mayroon kang girlfriend na chubby na sexy, pati
at sabi na maganda pati sexy na pangit, eh parehas mo lang itago. Kasi masasayang din. Hindi ko po sinasabi na magdalawang girlfriend kayo. Ang hindi ko lang sabihin, kung halimbawa may dalawa kayong girlfriend ngayon, okay, eh di huwag ka nang pumili, okay, tago mo na lang yun. So hanggang dito na lang po, okay. Wala pa yun na mainuman ng buko juice kasi nauuhaw ako. Okay, hanggang sa muli po at thanks for watching.